Okay, bagong series po tayo at andito tayo sa Quezon, Isabela. At kasama natin si Sir JC Tolentino at syempre from Adamco. Sir, morning. Good morning, sir. Sir, pag-uusapan natin ay yung AdaBoost, no? At ito ay produkto ng Adamco, sir. At alam naman natin na ang Adamco ay kilala sa machineries. Yes. Bakit po tayo nagkaroon ng AdaBoost? Actually, gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works. As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. ang Adamco or Ada Manufacturing Corporation, nag-start siya noong 1999. 1999. So, ang una niyang objective is to sell machineries to the farmers. Kasi during that time, mababa ang mechanization ng ating palayan sa buong Pilipinas. So, nakita na dahilan ito kaya mababa ang production. So, nag-involve ang Adamco sa pagbebenta ng mga machineries. Pero dumating yung time, parang naisip ng Adamco management na bakit hindi natin kumplitahin ang portfolio? Kasi alam naman natin na sa pagsasaka, especially sa pagtatanim ng palay, siyempre, mula sa paghahanda ng lupa hanggang sa pag-aani, kinakailangang maganda yung mga gagamitin mo na machineries, gagamitin mo ng mga inputs. So, naisipan ng management ng Adamco na why not magbenta tayo ng mga chemicals na mga abono na makakatulong sa mga farmers natin para mapatas lalo ang kanilang ani. So, nagsimula noong 2022, nagsimula ipasok itong biofertilizer. Ito yung kanaunahang produkto ng Adamco na agri-inputs. Ayun. And then, sir, yung AdaBoost ay sabi mo biofertilizer. Biofertilizer. Ayan. Marami kong nalilito dyan. In fact, ako nalilito rin. No? Ano ba ang difference? Okay, unahin na natin from the basic. Ano yung synthetic, ano yung organic, ano yung biofertilizer, foliar. Yan, sir. Bali, ang mga farmers kasi natin, pagdating sa nutrition ng kanilang mga halaman, may 4 na uri ng abono na pwede niyang gamitin. Okay. Ang number 1 yung organic fertilizer. Ito yung makikita lang natin, halimbawa, nagbulok ka ng isang basura. O, yun, makakaproduce ka doon ng organic fertilizer, pwede nang gamitin ni farmer sa kanyang taniman. Ang number 2, yung mabilis nating mabibili sa mga tindahan. Lagi nating madalas makikita yung tinatawag na inorganic fertilizer. Ang inorganic fertilizer, ito yung kadalasan imported. Okay. Wala tayong sariling production ng organic fertilizer sa Pilipinas. So, lahat ito ay galing sa ibang bansa. Okay. So, mapapansin ang inorganic fertilizer, ang presyo niyan medyo mahal. Kasi nga galing siya sa ibang bansa. So, ang pangatlo, yung foliar. Ito namang foliar, ito yung mga klase ng abono na ini-spray natin sa ating mga halaman. Halimbawa, nakapag-abono na tayo ng inorganic fertilizer, ngayon mag-i-spray pa rin tayo ng foliar para sa yung vitamins and minerals ng ating mga pananim. Ang number 4, ito yung biofertilizer. Bali, ang biofertilizer, siyempre gumagamit tayo ng organic, inorganic, foliar. Dumating sa punto kasi na yung lupa natin medyo mataas na acidity, depleted ng mga nutrients. Dumating sa time na kahit gaano karaming gamiting inorganic fertilizer ang farmer, hindi na tumataas ang kanyang ani. So ito yung nakita ng maraming mag-aaral at even ng government natin na kinakailangan gumamit tayo ng biofertilizer. So itong biofertilizer, yung living microorganism siya na nakatutulong siya upang ibalik ang istruktura ng ating lupa. Kasi tandaan natin, kapag hindi maganda ang lupa natin, kahit gaano kadaming abono, pesticide ang gamitin natin, hindi pa rin tataas ang ating ani. So ngayon, dumating, actually, mga 2023-24, nagsimula ang pagpasok ng biofertilizer. Kasi nga, isa rin itong malaking programa ng ating government. Kasi nakita ng government natin na paano magiging sustainable ang farming sa Pilipinas kung ang lupa natin ay sira. So, ini-introduce ngayon ang biofertilizer. So, sa Adamco,
ano nga bang pinakamaganda or magandang biofertilizer ang pwede natin gamitin? Okay. So ayon sa pag-aaral, ang isa sa pinakamagandang biofertilizer ay yung VAM. Ano ba itong VAM? VAM, ito yung versicular arbuscular mycorrhizae. Isang uri ito ng fungus. Sa buong mundo kasi, may dalawang klase ng fungus. Ito yung harmful fungus at beneficial fungus. So itong harmful fungus, ang classic example nito yung halimbawa yung tinapay, di ba, pag inamag, hindi mo siya pwedeng kainin. Hindi mo pwedeng kainin. Kasi masisira ang tiyan mo. That is because merong harmful fungus na nandun. Okay. So meron tayong pangalawang klase, ang beneficial fungus. Ito yung nakakatulong sa mga halaman natin para makapag-absorb ng maraming abono, nang sa gayon, tumaas ang kanyang production. Ito yung makikita natin. So yung Adabus, ito yung ang laman niya ay VAM. Versicular arbuscular mycorrhizae. Para madaling tandaan kasi medyo technical ang pangalan, tawagin na lang natin siyang VAM. Okay. Sir, before natin i-discuss yung ano ang nagagawa ng Adabus, no? Gusto ko lang muna linawin kasi nung araw ay ang farmer sanay lang doon sa basic na need, which is yung NPK, nitrogen, phosphorus, potassium. Okay. Sir, saan ba nakukuha ang nitrogen? Saan nakukuha ang potassium, ang phosphorus? Okay. At ano yan? Sa organic, sa inorganic, sige nga, sir. Okay. Ang pangangailangan ng halaman nahahati sa dalawang klase. Meron siyang tinatawag na macroelements at microelements. Ang microelements, ito yung nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, and sulfur. Okay. Meron yung micronutrients naman, ito yung mga nutrients na kaunting-kaunti lang ang kailangan ng halaman. Itong micronutrients, makikita natin to sa mga foliar. Nasa foliar. Nasa foliar siya. Okay. Ang mga foliar natin, laging ang laman yan, mga trace elements or micronutrients. Okay. Yung unang klase, yung macronutrients, so nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, and sulfur. Saan ba galing ang nitrogen? Ang nitrogen natin, di ba, ang ating atmosphere ay 78% nitrogen. So yung urea natin na isang forma ng nitrogen, nanggagaling yun sa hangin. Ina-extract yun ng mga malalaking kumpanya. Kaya kung papansin ninyo, mahal ang urea kasi ito ina-extract galing sa hangin. Okay, pangalawa yung phosphorus. Usually ang phosphorus, sir, i-interrupt lang kita. Kaya pala pag tag-ulan, mayabon kasi may nitrogen na galing sa hangin. Okay. Kaya mapapansin nyo, pag tag-ulan, nagbabawas ng urea o nitrogen abono ang mga farmers. Kasi pag kumidlat at bumagsak ang ulan, may dala itong nitrogen na siyang nakakain ng tanim. Okay. Yes. Okay. Pangalawa, yung phosphorus. Ang phosphorus, ito po yung mamimina natin sa mga bundok. Okay. At ang pangatlo, potassium. Kadalasan ito yung makikita natin sa mga bodies of water, sa mga dagat. So, doon siya nakikita. So, itong NPK na ito, noong una kasing panahon, to give you a brief preview, noong unang panahon, ang ginagamit na abono ng tao, urea lang. Okay. Pero noong 1960s yun, 50s, 60s, urea lang. Pagdating ng 1980s, kailangan na niyang gumamit ng triple 14 kasi nauubos na yung phosphorus at potassium sa lupa. So, dumating yung time ng pagdating ng 1990s, kinakailangan na rin gumamit ng foliar kasi wala nang mga micronutrients sa lupa. Ubus na rin. Nauubos na. So ngayon, dumating naman na sabi ng government natin o ng iba pang agriculturist, teka, paano natin ibabalik yung dating lupa nung panahon ng 1940s, 50s, na kaunting abono lang ang ginagamit. Urea lang okay na. So dito pumapasok ang biofertilizer. Which is best example ang Adabus. Adabus. Ang Adabus natin is VAM. Para madaling tandaan, VAM. V o B? V. VAM. Okay. Sir, explain natin, paano ba nag-work ang Adabus? Okay. Ang Adabus natin is a living microorganism, VAM, fungi. Okay. Ang una nating trabaho, kinakailangan na ito ay kumapit sa isang nabubuhay na halaman. Kakapit ito sa ugat ng nabubuhay na halaman kasi ang halamang ito ang magpapakain sa kanya. In return, itong VAM na ito naman yung kukuha ng sustansya galing sa lupa at ibibigay niya sa halaman. So itong VAM natin, magiging effective siya pag nakakapit siya sa isang buhay na halaman. Sir, meron ba tayong para ma-visualize ng ating farmers? Ayan. May tayo. Game, sir. Yan. Saan ba tayo? Ayan. Ito.
So makikita natin itong VAM, itong vesicular or vascular mycorrhizae, kumakapit siya sa ugat. Ugat. Okay. So kumakapit siya sa pagkapit niya sa ugat, bakit niya kinakailangan kumapit? Kasi kailangan niyang kumain. Okay. Ang halaman na magbibigay sa kanya ng pagkain. In return, siya naman ay kukuha ng sustansya sa lupa at ibibigay niya ito sa halaman. Pabalik. So may symbiotic relationship ang VAM at ang halaman. Okay. So kung normal na halaman na hindi mo ginamitan ng ADA-boost, ito yung ugat. Oh, ito yung ugat. Pag ginamitan mo, magkakaroon ng parang extension ng ugat. Paano nangyayari okay, ito? Sir. Kasi dumikit dito sa mga ugat itong ating VAM. So, yung vesicles niya, ito yon. Nagmumultiply siya doon, nagkakaroon ng root extension. Kung noong una, dito laang, kasi kung saan naroon ang dulo ng ugat, ito yung sumisipsip ng abono na galing sa lupa. Ibig sabihin, kapag walang ADA-boost, hanggang dito lang ang pwedeng kuhanin niya ng pagkain. Okay, pero dahil ginamitan mo ng ADA-boost, nagkakaroon ng root extension. Lumalawak yung lupa na nakukunan niya ng pagkain. Ibig sabihin, pag naglagay ka ng abono, mas marami ang nakakain ng halaman kesa doon sa nasasayang. Okay. Kasi yung napunta rito na abono, masasayang na yan eh. Hindi naman ito makakain ng halaman kasi hindi abot ng kanyang ugat. Pero dahil may root extension kagawa ng vesicles ng VAM na makikita natin sa ADA-boost, lumalaki yung pwede niyang kuhanan ng sustansya. Ibig sabihin, mas maganda ang iyong pananim kasi mas marami siyang sustansya na kakain galing sa lupa. Okay, yun po. Interesting. Ang galing, no? Ano pa ba nagagawa ng ADA-boost? Okay. Okay. Ito, ang ADA-boost, pinagaganda niya yung istruktura ng ating lupa. So, kumbaga, ito yung halaman. Ito yung halaman na may ADA-boost. So, ito yung mga vesicles ng fungi. Ganyan ka-wide. Oo. So, actually, nag-i-increase siya up to 50 times. Yung area, ito, ibalik natin to. Ibalik natin. Kung dati dito lang siya, kasi nandito lang ugat, lumalawak siya up to 50 times. Ibig sabihin, mas malaki ang lugar na pwedeng makapag-absorb ng abono ang ating pananim. 50 times yung makukuha niyang pagkain. Oo. Yun. Okay. Ano ba itong soil aggregates? Okay, sir. Ang classic example nito sa mga magsasaka, kapag matigas ang lupa at may nakatanim, hindi lumalaki ang tanim. Bakit kasi hindi matigas? Kasi matigas yung lupa. Yung ugat, hindi makapenetrate. Hindi ka makapenetrate. Pangalawa, hindi makapasok ang tubig. Pangatlo, yung hangin hindi rin makapasok kasi matigas yung lupa. Anong ginagawa ng ADA-boost? Pinagaganda niya ang struktura, pinaluluwag niya yung lupa para yung ugat mabilis makapenetrate. Pangalawa, pag may tubig dyan, pinatataas niya ang water holding capacity. So, ibig sabihin, dahil may tubig dito, pag nag-abono ka, siyempre ang abono, kailangan matunaw sa tubig. Pag natunaw siya, ma-absorb na siya ng ating tanim. Yun. So, ibig sabihin, dapat maganda ang water structure mo dito. Ibig mo sabihin, sir, dapat ang structure ng lupa buhagag. Medyo buhagag. Oo, yung aggregate niya enough para mag-hold siya ng tubig. Okay. Yun. So, ito yung ginagawa ng ADA-boost. Okay, so makikita natin na marami siyang ugat. So, buhagag. Nasa katamtamang pagkabuhagag ang lupa. At pangatlo, yung hangin. Kasi kailangan ng ugat ng hangin. O ngayon, kapag ito'y matigas, hindi makapasok yung hangin, hindi siya makasirculate. Pero dahil nag-apply ka ng ADA-boost, so pinaganda niya ang aggregates niya, malayang pumapasok ang hangin kasama ng tubig. Sir, gaano ka-importante yung water absorption? Yung nag-retention pala, yung retention ng kasi, tubig. alam mo naman, sa ano natin, sa Pilipinas, mapapansin nyo, malakas ang ulan, biglang titigil ng ilang panahon. Dapat may enough moisture yung lupa para makasurvive yung halaman. Ngayon, kung hindi magandang aggregates ng lupa, yung tubig doon mabilis mawala. So dahil ginamitan mo ng ADA-boost, hindi basta nawawala yung tubig na naroon kasi hinahawakan siya ng vesicles at magandang aggregate ng iyong lupa. Nabanggit natin kanina na yung nitrogen ay galing sa hangin. So, ang mga farmers, pag tag-ulan, nagbabawas yan ng abonong may nitrogen. Okay. Usually, urea 21-0. Bakit? Kasi pagka kumidlat, take note yung nitrogen na nasa hangin ngayon, na siguro nalalanghap natin, hindi pa pwedeng kainin ng tanim. Okay. Kailangan pang i-convert yan. So, ang isang makaka-convert dyan, yung electricity.
Pag dinaanan siya ng electricity, yung nitrogen na nandoon, pwede na siyang makain ng tanim. Eh ngayon umulan. So pag ulan, dala-dala niya yung nitrogen na yon. Nung ulan. Oo. Eh yung nitrogen na yon, paborito yun ng wild mushroom. Kaya papapansin nyo, ang mga magsasaka, kahit ako, pagka nagkidlatan ngayong gabi, bukas ng umaga, ang daming kabute sa bukid. Totoo. Yan. Isa pa, tapos, mapapansin ninyo yung lugar na pinagkunan mo ng kabute, yung paligid na tuyo. Pero yung mismong pinagkunan mo ng kabute, basa yung ilalim. Napipreserve kasi noong kabute yung tubig na nasa ilalim. At ang kabute is fungus. Fungus yung kabute. Mushroom is a fungus. See? Oo. So, importante yon. Importante na ma-preserve yung water doon sa lupa para patuloy na makasurvive yung ating mga pananim. Sir, ito po yun. improves water acquisition. Yan. Ito pa yung sinasabi ko kanina na dahil maganda yung aggregate at maraming vesicle dyan, mapapansin nyo, maganda ang water acquisition ng lupa. Pansinin nyo, ito, halimbawa, ito, sample ko. Pag umulan dito, ano mapapansin ninyo? Di ba ang tubig? Diretso doon. Hindi siya basta nag-absorb kasi matigas ang lupa. Hindi siya makapasok. Pero dahil gumamit ka ng adabus na nakakapit na sa ugat yung mga vesicle, pinaganda ng structure ng lupa. So pag umulan, diretso ang tubig. Nakakapasok ang tubig. So ito po yung water. Ito yun. Yes. Oo. Ito yun. Yan. So pag umulan, nakakapasok ang tubig. Ito po ay rice field na ginamitan ng adabus. Okay. Sir, before natin i-discuss kung ano yung nakikita dito, una, paano ba gamitin talaga yung adabus? Okay. But later on, I understand na ipapakita natin yung kung mga paano yung actual. Yung actual. Na paggamit. But for the time being, gusto ko lang pong maintindihan paano ba talaga ginagamit yung adabus? Okay. Ang adabus po, pagdating sa palay, ginagamit sa acid treatment. Usually kasi ang palay natin bago sa isabog sa punlaan o i-direct seeding, ibig sabihin, direkta na siyang isinasabog sa bukid. Ang usually ang ginagawa ng farmer, yung palay, ibinababad sa tubig ng 24 to 36 hours. Okay. Bakit sa ibababad sa tubig? Kasi matigas yung kailangan paputukin. So, pag nababad na siya ng 24 to 36 hours, ikukulob siya. Ilalagay siya sa sako, sasaro doon, then ilalagay siya sa malilom. May ilalim lilom, ng puno ng mangga. Basta hindi siya pwedeng naiinitan. Then after 2 day or 24 to 36 hours, pag pumutok na, ibig sabihin ng pumutok na yun, medyo may lumabas ng kapirasong ugat. Konting ugat. And then bago niya isabog yun, i-coat niya ito ng adabus. Okay, ito po yung pagdating sa palay. Nakalimutan natin. Pwede mo itong gamitin sa punlaan. Yung nakapunla na. 3 to 5 days bago mo bunutin ang iyong punla at i-transplant, pwede mo siyang sprayan ng adabus. Pero yung pag-spray niya, hindi dapat sa dahon, nakatutok siya kasi tandaan natin, ang fungi kinakailangan makarating sa ugat ng halaman. So, pag nag-spray ka, yung nozzle mo, isisingit mo dun sa pagitan ng mga tanim para makarating sa hindi sa dahon. Hindi sa dahon. Para sa makarating doon sa puno, doon sa ugat ng palay. So sir, so dalawa ang way paano gamitin ang adabus. Una doon sa seed treatment, no? Before ka magpunla or direct seeding, 'di ba, yung sabog tanim ay i-coat mo siya ng adabus. Okay, that's one. Second, yung nasa punlaan, ilang araw po yun? Usually ang punlaan kasi, bago sa bunutin, mula pagkapula, 18 to 21 days. Okay. So, usually, mga 18 days, bubunutin ito. So, 3 to 5 days bago bunutin, a-applyan mo siya ng adabus. Doon sa punlaan. Sa punlaan. Doon din sa may ugat. Doon sa puno mo siya. May mga magsasaka tayo na hindi namin masyadong nire-recommenda kasi may risk. Na pagka nag-transplant na, doon na siya ina-apply. Ang risk kasi doon pag nagkatubig bigla. Kasi madadilute ang iyong adabus. So talaga ang pinakamaganda niyan, seed treatment. Para sigurado kang
nakadikit doon sa maliliit na ugat na naroon na sa binhi ng palay. Sir, lapitan lang natin konti. Sir, ibig mong sabihin, once na sinid coat mo na siya at nakakapit na siya doon sa ugat, hindi na yun mawawala doon. Oo, ano na siya, buhay na siya, nakadikit na nakadikit siya doon. na siya. So kahit nabunutin mo at i-transplant mo, at hanggat lumaki yung halaman, dala-dala niya. Kasi nakakapit na siya doon sa ugat, hindi na siya mawawala actually. I see. Okay, so ibig sabihin, sir, bukod doon sa dalawang way na paggamit ng Adabus, yun lang yun. So during the pinapalaki yung palay doon sa transplanted or na sabog tanim, wala nang application ng Adabus. Wala na siya. Ang highly recommended siya sa seed treatment at doon sa punlaan lang. I see. Okay, sir. May magandang na-discuss ka sa akin na itong Adabus is actually complementary to other fertilizers. Hindi yan kalaban, hindi yan competition. Hindi natin sinasabi na, wag ka nang gumamit nito at Adabus na lang ang gamitin mo. Hindi ganon. Hindi, sir, hindi. Okay, ganito yan. Di ba, ang farmer nag-a-apply ng triple 14 na may lamang 14% nitrogen, 14% phosphorus, 14% potassium. So itong triple 14 to, isasabog niya yan dito. Sasabog niya. So pag isinabog niya yon, hindi lahat yung nakakain ng tanim. Yes. Bakit? Halimbawa, yung urea, yung nitrogen. Ang nitrogen kasi pag natunaw, remember, ang nitrogen ay galing sa hangin. So, pag natunaw yan, marami na dyan ang pupunta sa hangin. Mag-evaporate siya. Kasi galing sa hangin. Parang ano yun, hangin na binalot mo. So, pag natunaw yung balot, ay pupunta talaga sa hangin. Alis na. Grabe, dami nating natututunan. Okay. Pangalawa, itong tubig na to, itong pala, di ba remember may tubig? Yan tubig na yan, dumediretso yan sa ilalim. Okay. So pag dumiretso sa ilalim, dala niya ang abono. Kaya lang ang problema natin dyan, ang ugat ng palay, paminsan maiksi. Paano kung halimbawa ito yung ugat ng palay, dito siya nakarating kasi nadadala siya ng tubig pa ilalim. Leaching ang tawag doon. So ulitin lang natin halimbawa, yung sinasabi ni sir. Ito. Dito tayo. Dito, ayan. Okay. Naglagay ka ng abono dito. So narito, halimbawa urea o triple 14 o 60, nalagay ka sa ibabaw. Okay. So dahil nabasa siya, natunaw siya, may nitrogen na pupunta sa hangin. Kasi tandaan natin, siya ay hangin. Okay. Yung iba naman, lulubog. Dahil may tubig dyan, siyempre ang tubig natin dumediretso sa ilalim. Leaching. So may mga pagkakataon na yung abono, nakarating siya doon sa lugar na hindi naabot ng ugat. So masasayang naman yan. So pangatlo, tandaan natin ito, umaagos yan. Umaagos yan. Yung tubig. Itong tubig. Yan, umaagos. Exit. Nagsabog ka ng abono. Ay, ano mangyari sa ibang abono? Nadala ng tubig. Kaya pampasin niyo mga farmer na nasa dulo, yun ang pinakamagagandang palayan. Kasi lahat ng abono, nandun sa kanya. Nakarating sa kanya. So yung abono natin, may tatlong pamamaraan para mawala. Papunta sa hangin, sa ilalim ng lupa at sa tubig. Natatangay ng agos. So kaya yung magsasaka doon, hindi nag-aabonin sa dulo. Kasi nasa kanya na lahat ng abono. Ngayon, ibabalik natin sa Adabus. Ano bang ginagawa ng Adabus? Take note di ba nabanggit ko kanina, yung pagsingaw, may process yan. So hindi yan basta sisingaw, kailangan mo na matunaw, may sapat na init, may microorganism sa ilalim. So nakakatulong ang Adabus para mabawasan yung sumisingaw. Kasi bago siya makasingaw, makakain na siya ng fungi at maibibigay na niya sa tanim. Pangalawa, di ba nabanggit ko, nakakarating yung abono doon sa lugar na wala ng ugat? Kasi maikli. Paano kung may Adabus? Humahaba ang iyong ugat. Dahil humahaba siya, naaabot niya yung lugar na kung saan nakarating yung abono na hindi kayang abutin ng karaniwang ugat ng palay. Pangatlo, di ba, umaagos. Pero dahil umaagos siya, dahil ang ugat mo ay mahahaba, yung naririto na side, nakukuha pa rin siya ng ating tanim. So basically, ang paggamit ng Adabus, ng VAM, ay nakakatulong para yung nasasayang na abono ay mabawasan. Ano ibig sabihin nito? Hindi sa kalaban ng triple 14, hindi sa kalaban ng urea. Tumutulong siya para mas maraming abono ang ma-absorb ng iyong tanim. So yung po yung natutunan natin, ang Adabus ay hindi para
mangontra, kontrahin yung ibang fertilizer, but instead, nakakatulong ang AdaBoost para ma-absorb mas maraming ma-absorb yung mga fertilizer. Sir, because of that, ang ibig ba sabihin nito ay babawasan din nila ang fertilizer na ilalagay kasi efficient ang pag-absorb ng nutrients ng halaman? Actually, yung may mga, siyempre, mga magsasaka natin, may kanya-kanyang isip yan eh. Kahit may tinuturo kami na ganito, hindi, mahilig mag-experiment yan. May mga farmers na nagbawas ng abono, especially yung 3-14. Dati gumagamit sila ng 4, ginawa na lang 2. Pero nung magbawas sila, napansin nila ang anin nila, pantay lang. Pantay. Parehas lang dati. Meron namang farmer, hindi. Ilalagay ko yung karaniwang dami na abono ginagamit ko, plus AdaBoost, nakita nila up to 30% na i-increase ang kanilang yield. Ayun, ano ang ibig sabihin nito? Kasi nga, ang AdaBoost, nakakatulong siya para mas maraming abono ang makuha ng halaman galing sa lupa. I see. Ayun po yun. Okay. Sir, so dahil na-mention natin, iba-iba yung mga fertilizer, may foliar pa, di ba? Paano naman yun? Ganun din ba? Paano siya magko-complement sa AdaBoost? Actually, halimbawa, foliar, ang foliar kasi, ini-spray yan sa dahon. Sa dahon? Pero tandaan natin, may mga micronutrients pa rin available sa lupa. Sa lupa. Critical doon ang role ng mga fungi, ng mga bakterya para ma-absorb ito ng halaman. Okay po. Usually, ang iba dyan, hindi na nga gumagamit ng foliar. But we do not recommend, pero ang sinasabi lang namin, nakakatulong ito para mas maraming sustansya o nutrisyon ang makuha ng halaman galing sa lupa. So, magkakaroon ba ng savings, sir? Magkakaroon ba ng savings o tataas lang ang kita? Ganito po yan. Yung iba na gumamit na nagbawas ng abono, tapos parehas ang ani, may savings na sila. Nakatipid. Kasi nagbawas ka na ng abono eh. Yung iba naman na same ang dami ng abono plus AdaBoost, nag-increase ng 30% na yun. Medyo malaki yun. Kasi imagine, ang mga farmers natin, usually sa Philippines kasi, may mga lugar tayo 3 tons lang eh. Ang yield, ang iba 4 tons. Ang iba, yung nakakaabot ng 5 to 6 tons, ito yung mga progressive farmer. Pero ibig sabihin, kapag ikaw ay may 4 tons na dating yield mo, ginamitan mo na AdaBoost, nag-increase ng 30%, that's 1.2 tons. Malaking ano yun? 1.2 tons, magkano yun? Magkano ba benta ngayon ng palay? Say natin 20. So 1.2 times 20, that's 24,000. Magkano lang naman ang isang botelya ng AdaBoost na good for 1 hectare. Magkano ba, sir? Usually, ang selling price yan ay from 1,500 to 1,600. Isang botelya? Oo. Good for 1 hectare na. Po yung AdaBoost. Botelya. Good for 1 hectare na. Nag-increase naman ang yield mo ng 24,000 pesos. Malaking ano yun. At saka isa pa, sir, medyo nakalimutan ko kanina. Di ba, siya, maraming ugat? Alam mo, ang kalaban ng mga farmers, ng mga magpapalay, pagka bumagyot malakas ang hangin, dumadapa. Ayun, isa pa yun. Pero dahil maraming ugat ang iyong palay, stable siya. Sturdy siya, hindi siya basta humahapay. Ang palay po, pag humapay, pag humapay yan na may bunga, pustahan, ipa yan. Pag humapay yan na wala pang bunga, hindi naman yan basta nakakatayo. So, importante na meron siyang, ano ba tawag dito sa Tagalog? Nag-aangkla. At ang nag-aangkla sa kanya yung kanyang ugat. Ugat. So kapag mas maraming ugat, medyo mas matibay yung ating Sir, ito po yung ating AdaBoost. AdaBoost. Yan. This is good for 1 hectare. 1 hectare. Yes. Ilang po to? Gaano kalaki po ito, sir? 125 grams po ang laman. 100. So this is in a powder form. Powder form. Natutulog na bomb. Tulog siya. Natutulog na bomb. Paano natin siya gigisingin? So, ganito po. Halimbawa, gagamitin natin to sa isang hektaryang palayan. So, usually, yung binhi po na good for 1 hectare, di ba, siyempre, ito yung ibababad natin sa tubig. Ikukulob at pag pumutok na, ang gagawin natin, ihahalo po natin ito for every 20 kilos sa 2 litrong tubig. Ihahalo. 20 for every 20 kilos ng binhi, 2 liters ng tubig. 2 liters ng tubig. Opo. Yung 2 liters ng tubig, gaano kadaming AdaBoost? Ilalagay mo to sa lahat. Sa isang 2 liters ng tubig. Okay. Halo-halo. Ito pa yung mabilis mahalo doon sa tubig. Okay. Tapos po, pag naano na siya, i-spray mo na siya doon sa kinulob na binhi. I-spray? I-spray mo po siya. Ang iba dyan, ibinubos lang at hinahalo. Pwede rin. Ang iba naman, ini-spray.
Then, 2 to 3 hours or ang iba dyan 1 hour lang, pero dapat maganda 2 to 3 hours, pwede mo na siyang isabog. Isabog talaga. Para nakakapit na yung fungi doon sa ganun kabilis. palay. Nakakapit. Ang kagandahan nito, ang labor mo hindi ganun ka-extensive. Bakit? Pwede mo nang gawin na isang farmer o bago niya isabog, siya na lang yung maghalo. Hindi na niya kailangan siguro magbayad pa. Nakagaya ng ini-spray. So ito, ihalo mo lang, mabilis lang din, 2 to 3 hours, isabog mo na sa punlaan ng iyong binhi. So this is good for 1 hectare. Okay. So ulitin po natin, ito po ay ilang grams po ito? 125 Okay, grams. 125 grams, halagang 1,500 pesos. Hahaluin mo siya sa 2 liters of water. And then yung nahalo mo, yun yung i-spray mo or i-mix mo doon sa palay na nakulob na ng 3 days. And then 2 hours after, pwede ka na magsabog tanim. Ayan. Yes. Yun na yun. Mabilis lang gamitin. Madali. Madali. Sir, ano normally yung mistake ng mga farmers? Usually, ang mga mistake ng farmer is una, remember fertilizer is new sa mga farmers. Okay. Merong iba dito, ginagamit ang foliar. I-spray Spray nila. sa dahon. Take note ang fungi kinakailangan makarating sa ugat. Pangalawa, sa punlaan. Or dito, dito. Ang ginawa nila, nagtanim, inesprayan, kaya lang mataas ang tubig. Ay, hindi po pwede. Hindi kasi rin. Kailangan makarating siya sa ugat. So, yun ang karaniwang mistake ng mga farmers natin. Kaya the best talaga is during the seed treatment. Para siguradong epektibo ang Adabus sa seed treatment. Okay. Sir, before natin ipakilala yung ating farmer na gumagamit ng Adabus at bago natin gawin yung actual na demo nung pag-mix ng Adabus doon sa nakulob na binhi. Sir, ano yung mga importante pa na mga bagay-bagay na kailangan natin ma-share sa ating mga farmers? Okay. Ang pagsasaka po natin ay isa siyang profession. Okay. So, ang pagsasaka natin ay dapat maging sustainable. So, kung nung unang panahon, isa lang klase ng abono ang ginagamit, 1980s, 2 na, 1990s, 3, naging 4, ngayon mas marami na. So, tandaan po natin sa ating pagtatanim, kay palay man yan, mais, o kung ano man, ang una po nating dapat alagaan ay ang lupa. Kasi ang lupa ang nagbibigay ng buhay sa ating mga pananim. So, sad to say, dahil sa patuloy na paggamit natin ng iba't ibang uri ng inorganic inputs na nilalagay natin sa lupa, nasira na po yung ating lupa. So ito na po yung panahon na ibalik natin ang natural na buhay ng ating lupa. Tandaan po natin, ang lupa natin may buhay. Nandiyan ang mga microorganism, bacteria, fungi na tumutulong sa halaman para maging produktibo siya. So ito na yung panahon na kailangan na po nating ibalik ang ganda ng ating lupa at makukuha po natin yan sa paggamit ng biofertilizer ng Adabus. Okay. Maraming farmers ang nagrereklamo, hindi kumikita dahil mababa ang presyo ng palay. It's something na hindi natin makokontrol. Pero yung ikaw ay magtatanim na pagagandahin mo yung halaman mo, makokontrol mo. Yes, tama. Makokontrol mo, ang daming abono na pwede mong gamitin. Makokontrol mo. Kaya kung gusto mong marami kang, that's the only way, pataasin mo yung production para kumita. Kumita ka. Kasi nga yung presyo hindi natin makontrol. Saan siya magsisimula? Sa pagpapaganda ng iyong lupa. Doon magsisimula ang lahat. Kahit gaano kadaming abono ang gamitin mo, kung pangit ang lupa mo, hindi magiging epesyente ang pagkuha ng halaman ng abono. So basically, sa pagsasaka, ang una mong aalagaan, ang una mong iingatan at ang una mong pagagandahin ay ang lupa. Makakatulong po ang Adabus. Uy, ang gandang sprayan nito ng Adabus. Direct seeding. Ay, okay. Na-istorbo no? Okay. Pasensya na. Sir, ito ang magandang spray ng Adabus. So ito po yung binhi na binabad ng 24 hours at kinulob, sir, ng 24 hours. 24 hours din. So parang 48 to 36, ganyan. 36 to 48 hours. Okay. Tapos,
Yun, lumabas na yung mga tingnan nyo ugat. po, lumalabas yung ugat. So ito yung perfect na isasabog tanim. But before natin isabog tanim, lalagyan natin to ngayon ng Adabus. Okay, sir. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.